Oo, may gusto tayo, may pangarap tayo sa buhay, may goal tayo. Pero kung ilalapit natin sa Panginoon, hindi natin maiisip na, bakit ang tagal? Bakit wala pa rin ako, sila meron na? Kumbaga sila ganun na, successful na, mayaman na sila. Bakit ganun? Ako hindi. Palagi naman ako nasa Panginoon, di ba? Lumalapit naman ako sa Panginoon. Hi guys! Welcome back sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Kuya Ren. Kuya Don? Twinkle? At Rain. Ayan, kamusta? Anong balita? Mukhang bago ulit tayo nagsama sa... Ay, welcome pala sa akin ba? Hindi kasi si Don ngayon ko lang nakasama sa Ay, mga pala. Ako din. sa ating episode. Unang first Kami time. dalawa din. First time lahat. Oo nga pala, first time lang First natin time natin makasama si Don. magkasama-sama. Kasi nung mga nakaraang episode din Para natin. bata yung kasama Edi ni Kuya. welcome. Tama, welcome. Welcome back! Welcome Welcome Don. back. Ayan, sa Tama. ating galang Bumalik host. agad. Kamusta naman yung ating mga buhay-buhay? Matagal ba tayo hindi nakapagsama-sama? Matagal ba tayo? Ilang episode tayo hindi nakapagsama-sama? Matagal. Matagal. Salamat ha. Salamat ha. Pero yun nga, sa gabing ito, pag-uusapan natin yung topic natin, yung FOMO. Ano ba yung FOMO? Ano ba yung, pag sinabing FOMO, medyo ano nga yan eh. Actually, hindi ko siya alam. Pero ayun, sa kaka-research natin or nalaman natin, may ganun na pala ngayon. Kasi dati hindi naman namin, parang hindi masyadong big deal or Mm. ano sa amin yung FOMO na yun. Nung, Ngayon, nung, nung panahon natin. Ngayon medyo, ano na, ewan ko, bakit ganun yung mga kabataan ngayon. Yun yung ano natin, yung pag-uusapan natin. Ano ba talaga tong FOMO na to? Or ano yung FOMO? Fear of Fear of- missing out. O yun, bago tayo magsimula o pagpatuloy yan, tayo paunahan muna ni Mr. Reigns. Let's pray. Panginoon, iniling po namin ng iyong gabay sa aming gagawing podcast sa episode na ito. Nawa iyong kaming gabayan na aming mga sasabihin ay maging maayon sa iyo at magkaroon din ng benefit ang aming mga viewers. At long po ang aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayun nga. FOMO. Meron na bang mga naka-experience sa atin ng mga bagay na minsan, pagtingin natin sa social media, makikita natin na bakit ganun? Parang napapag-iwanan na tayo ng mga friends natin or nung social circle natin. Lahat naman siguro naka-experience din yan eh. Hindi ko na-experience. Hindi kasi sa Wala social media. pag sa social media, kung ano talaga yung trend, parang dun eh, kung ano yung trend, kung ano yung pasok, dapat kailangan mo din In gawin. ka agad. Oh. In agad. Tama. Yung ba yung ibig sabihin ng FOMO? Para kasi kung sa term ng mga kanal. Kanal. Kung term sa labas, parang yung parang nakikiuso or Mm. uso, gano'n, Oo. 'di ba? Para kasi Mm. ang sinasabi dito, parang pagka hindi ka nakasabay sa uso, yun yung Out ka 'di na. ba? Yung out ka na. Out Yun ka. yun eh, 'di ba? Ito yung mga times na yung kahit alam mong hindi ka totally sure sa bagay na ito. Hindi mo siya alam ng gusto. Pero dahil ginagawa nung lahat or dahil may nakikita kang benefits pag ginawa mo yon, para siyang papasukan mo kaagad kahit hindi ka sure. Hindi ka panatag ba? Na bakit pa pumasok dito? Parang gusto ko lang naman kasi yung benefit pero di ko talaga alam yung mismong steps para magawa yon, para makuha yon. Parang sumabay lang talaga sumabay ako. ka Oo. lang sa uso. Yun nga, Parang sumakay nakikisabay lang ka ako, sa tas, uso. Kasi parang hindi ka na naiiwan ka na ng mga kaibigan Kumbaga, mo. kapag sa Oo. friend, pag di ka na makarelate, yun, ganun yung parang FOMO para sa akin. Mm. Parang pagka hindi ka nakaka-relate, na parang nalulungkot ka. Parang- Or Oo. na-experience nyo ba yun? Oh. Hindi, I mean, sige, dito tayo. Real talk lang tayo. Hindi, na-experience nyo ba yun? Na, Oo. kunyari, parang pagka nakita nyo sa social media na, naka-iPhone, ano na sila. Kung material na naka-ano na sila, meron silang ganun, tas ako wala. Parang may ganun ba kayo? Sa anong scenario na nasasabi nyo na parang naiisip FOMO. nyo na, FOMO. Oh, Parang ganun. na-experience ko yan. Yung lahat ng mga Diyan, kaibigan. Yung mga kaibigan ko kasi naka-crack sila nung isang event sa school. Ayun. Tapos biglang, lahat sila naka-cracks. Eh di napabili na ako. Pero Ayun. sumabay ka na. Oh, sumabay Pero na trip ako. mo ba? Sakto Hindi. lang. Tunay kasi gusto mo lang Relax parang, lang. parang Oo. sumabay lang sa kana. May Oo. ganun talaga yun, Oo. na pagkauso. Ikaw naman po, tanong na ano mo. Yung sa akin, hindi naman siya material. Pag lang, di ba casual na pag-usapan, mga friends, ganyan. Tapos pag may topic silang hindi ko alam, parang, di ako makarelate. Oo. Pagka hindi ka nakarelate, anong ginagawa mo? Hindi parang, yun nga, nale-left out. Oh, Tsaka- nalulungkot ka? Mm. Tsaka Parang parang ginagawa ko yung things na like, para malaman kung ano yun. Uy, ano ba yun? Parang sali naman ako dyan. Parang Mm. ganon.
sa ano naman yun, sa yung about sa usapan Friends, naman oo. yun, sa Mm. friends naman, di ba? Kumbaga, para saan kasi guys, yung FOMO, kung baga dati, parang iniisip lang namin dito, parang yung hindi ka lang nakasabay sa uso. Mm. Pero katulad nung iba, parang yung katulad nung kay Inkel, nung sa time namin, more on ano lang siya, more on material. Ngayon kasi medyo iba na yung Oo. FOMO, parang ang lalim. Nagiging Oo. complex Oo. na. ng mental na Psychological, Psychological effect na siya. Pero sa amin kasi ganun lang, parang material na parang na pagka nakita mong uso yung ganitong shorts, ganitong laro. Kunyari pagka uso na text na dapat meron ka na Dapat din, meron ka eh, kasi makakasabay ka lahat na yun din. eh. Oo, pero ano siya, parang hindi ka dapat wala sa uso. Pag wala ka sa uso, syempre, sino makakasabay mo, 'di ba? Sino Sino? makakalaro mo kung Oo. wala ka nun? Kung wala, sa amin nung dati, kung wala ka nung ganung uso ngayon, hindi ka belong. Parang Oo. gano'n, hindi ka Out ka. makakasali sa laro, ganyan. Pero yun lang sa amin. Mm. More on laruan nung kabataan ko pa. I hate to say it, pero nung kabataan ko pa ganun talaga yung nagiging ano nung FOMO, yung nakikita ko, nung parang hindi ka nakakasabay sa uso. Pero sa amin naman, kapag hindi ka nakasabay sa uso, syempre, pera-pera labanan, di ba? Kasi Oo. material nga, di ba? Mm. Parang ang sa amin naman, wala, iyak ka na lang pagka wala kang pambili, di ba? Ganun lang. Pero Lumbay. minsan naman, madali ka lang na makakahabol kasi may mga kaibigan ka, di ba? Kasi kung uso lang, madali ka lang makakaano niyan. May mabibigay sa'yo, minsan may magagano. Ipapahiram. Kasi pag may kaibigan ka, Oo. di ba? Hindi, kumbaga, hindi yung parang maiiwan ka. Kung ito yung uso ngayon, dahil may kaibigan kang iba, parang masasama ka pa rin sa circle. Diba? Pwede ka naman nilang pahiramin Oo, eh. pwede ka na Oo. pahiramin ng laruan na yon, or basta ganun yung nangyayari. Parang sa time namin, hindi na ano yung hindi ka kasama or na pag-iiwanan ka ng uso palagi. Kaya hindi masyadong malaking big deal. Hindi big deal sa amin yung ganun na hindi ka makakasabay sa uso. Sa'yo doon. Sa akin naman, madami na rin ako na-experience na ganyan, especially sa course ko na business. Nasa yung parang gusto ko maging wealthy. So merong mga bagay akong natuklasan na kung saan merong mga business na yung pinapakita nila na sa business na to mabilis kang yumaman, kikita ka ng 10 million, 1 million sa ganito ganyan na paraan. Yung problem dun is parang hindi ko talaga siya alam kung anong meron doon sa business na yun. Alam ko lang yung mismong ginagawa nila, nagbebenta sila, pero yung mga ibang process hindi ko alam eh. Hindi ko inisip kung kakayanin ko ba tong part na to nung sa business na yon, kung pasok ba siya sa qualities ko, sa skills ko. And long story short, pumasok ako doon, nagsayang ako ng 5K, tapos ayun na, wala na. Hindi Hindi naman nasabayan. umunlad. Pero Hindi, alam hindi ko siya kasi umunlad. naging ano kasi talaga yun eh. Naging kumbaga Mm. nauso nung Nauso time na siya. yun. Parang syempre nakikita mo na yung ibang mga barkada mo, di ba? Para, Na umuunlad sila doon. umuunlad sila or Oo. sinasabi nila, pinapakita nila sa social media na medyo nakakaangat sila sa buhay dahil nga dun sa pinasok nilang business. Parang nasama nadamay ka. Isa sa Nadamay mga nadamay. Isa Kasi sa mga ayun yung problem eh. Kasi parang natakot ako na mapag-iwanan or Oo, natakot ako oo. na baka yung time na to is ito na lang yung time na pwede pa akong ito na lang yung opportunity na para makuha ko yung wealth na gusto ko. Oo. Hindi na ako nag-isip agad-agad or hindi ko na question pa. Mm. Parang pinasok ko na kaagad siya dahil lang sa point na ayaw kong mapag-iwanan kasi baka ito na yung last na opportunity na meron ako. Tama. So tama. sa inyo nangyari, nagsayang na ako ng pera. Lipad siya. Kasi uso. Kasi uso eh. Nadala ka sa Patok. hype. Patok Di ba? patok. Parang pagka na-hype yung isang bagay. Kung di ba? makikita mo Parang- lahat sila may mga sports car eh. Pero ano Lahat eh, sila. Yung iba talaga nagsasucceed sa Yung ganun. iba nagsasucceed. Pero iba-iba kasi tayo kasi. eh. Yung Oo. maaaring sumakto talaga sa skills nila, sa qualities Oo. nila, sa values nila as a person. Pero sa akin medyo hindi siya pumatok eh. Parang Hindi siya nag-match. So ano nga ba yung naging negative na effects nun or naging impact nun sa buhay natin? Sa akin naman, hindi lang naman siya sa negative. Maganda rin naman yung effect niya kasi natuto ako. Oo. Na-realize ko or nalaman ko na dapat hindi ako basta-basta sumali sa isang bagay dahil lang nakita ko uy magandang opportunity to. Na punta ako sa point na dapat kailangan mong i-analyze yung isang bagay bago ka pumasok kung magkakaroon pa to ng magandang impact sa buhay natin, kung magkakaroon siya ng magandang effect. Kailangan mo siya maintindihan ng gusto bago mo siya pasukin para hindi ka magsasayang ng oras, ng effort, 'di ba? Mga resources mo. Kayo ba? So, yun din, Kuya Don, yung sinabi mo na parang isa siya sa mga negative effects, yung gumagawa ka ng mga rush decisions or masyado kang impulsive. Yan. Yung sa akin, doon nga sa information, di ba? Hindi ka parang nakakasama. Ang naging impact naman nun sa akin, parang
anxious. Anxious. Parang nasi-stress ka na, hala, bakit? Tsaka parang bumababa din yung self-esteem mo na as a person, bakit may kulang ba? Ano ba Kulang. dapat kong gawin? Kulang ka ba? Pero ayun, pero yung mga ganong bagay, yung pagiging anxious, stress, mas may deeper, pa siya, pwedeng mangyari. Pwede din siya mag-lead sa depression sa ibang mga tao. So, iyan. Parang sa amin kasi, hindi big deal hindi big deal yung FOMO. Sa generation namin. Kasi we're 90s eh. Wala kami pakalam sa mga ganyan mga bagay. Medyo. Hindi kasi kumbaga hindi namin yung ganong bagay. Parang hindi namin masyadong, kumbaga hindi big deal sa Hindi siya amin. big deal. Mm. No, kumbaga yung ma-insecure ka dahil wala ka ng nung mga ganong mga laruan Bagay. or bag. Kasi ganun, ang daming mga bagay na lumabas ng mga time namin na parang, kunyari, sabihin natin, dati hindi kami nakapanood ng TV. Mga ganun, di ba? Parang yung iba na nakakapanood sila ng TV. Or syempre, alangan naman sabihin namin sa mga magulang namin, uy, bili tayo TV. Wala ako kayo, mag-PlayStation tayo, bili tayo PlayStation. Ganyan, di ba? Hindi naman ganun kadali yun. Kaya, kung material lang yung labanan, hindi namin naiisip na pagka wala ka nito, left behind ka na, di ba? Hindi naman ganun. Kaya katulad nga sinabi ko kanina, medyo lang sa amin, sa panahon namin, hindi big deal yung ganung. Light lang siya. Oo, kung wala ka niyan, okay lang. Manghiram na lang ako. Parang ganun, di ba? Pero hindi ko sabihin, hindi ako kasama sa kanila kasi wala ako nun. Parang ganun. Hindi walang ganung effect sa amin. No? Yung sa generation kasi ngayon, pang napapansin ko lang, is parang masyado nang malaki yung difference or yung gap pagdating sa mga ganyan na bagay. Kung isipin mo na parang, sa iba sa atin, normal nga lang yung may mga ibang bagay na wala tayo. Pero para sa iba, parang sa circle nila, Parang big deal na eh. Parang big deal na. Kasi Pagka parang, ikaw na lang yung wala, pagka ikaw na lang yung wala sa circle na yun, parang, bakit? Ba't pa ako nandito? Ano bang gagawin ko? Parang, Bilong ba ako dito? Oo. Parang, parang hindi ka na agad bilong kapag pagka wala ka nung bagay parang na inisip yun. mo, napapag-iwanan ka na, nag-miss out ka na sa mga bagay na meron sila, na wala ka. Tsaka parang masyadong, sensitive na sila. To the point na parang big deal na lahat ng ibang bagay. Na kung tutuusin, kung i-analyze mo siya, hindi siya ganun ka-big deal talaga. Kasi minsan, yun nga yung nakikita ko, di ba? Kasi sa ngayon kasi masyado ng open lalo yung social media, di ba? Kapag may mga tao na pinupost agad kasi nila sa social media nalalaman tuloy ng ibang tao yung problema nila sa buhay. Di ba? Sa amin kasi wala naman social media, pake namin sa feelings mo. Di ba? Ganun kami. Ang nangyayari ngayon pag may nag-post na, hindi malungkot ako kasi ganito ganyan. Oo. Yung magko-comment yan, ako din, ganyan Ako din ako. wala din ako ganyan. Malungkot din ako. Sama-sama tayo guys, group hug. tayo na lang. Ganun kasi, nadadagdagan ba? Oo, parang ganun pala dapat. Pero yung iba tuloy, parang, dapat ba malungkot ako kasi hindi kasi ako kasama dun sa group nila or hindi ako nakasabay sa trip ng mga kasama ko. Tapos parang mafe-feel na din nila na nalulungkot na din sila. Parang it's all in the mind lang. Pero in reality, parang okay lang naman talaga sila in the first place. Oo, kaya naman nila. Kung alam naman nila. Diba, tulad nga niyan, diba dapat kasi alamin natin kung ano yung value natin sa sarili natin, diba? Tama. Kung kailangan ba nating sabayan yan, kailangan ba nating sumunod sa kung ano yung uso ngayon? Or kunyari, yung kaibigan ko, kayo nandito na ganito yung alam nyo, ganito yung ginagawa nyo, or mayroon kayong mga ganitong bagay, kailangan ko bang gawin din yun dahil para lang makasama kayo? Diba? Kasi kailangan sa buhay natin, dapat alam natin kung ano yung value natin, kung ano yung strength natin, ano ba talaga yung Goal passion natin, yung goals natin. Para hindi tayo yung parang katulad nga sinabi kanina, diba? Yung parang nakikisabay lang tayo sa uso. Baga kahit na hindi align sa trip natin, dahil nandun na yung circle natin, nandun na sila, ganun na yung pinag-uusapan nila, ganun na yung meron sila. Parang sasingit na lang din tayo. kumbaga dapat i-assess mo muna din yung sarili mo bago mo tignan yung iba. Kasi pag di ka naman tumitingin sa iba, parang di mo naman mararamdaman yun eh. Hindi mo naman mamamalayan, meron pala sila nun. Meron pala sila. Kumbaga kapag nag-focus ka muna sa sarili mo, in-improve mo muna yung sarili mo, kung ano yung inaman mo, kung ano yung goals mo, yung strengths mo. Hindi mo mapapansin yung mga bagay na meron pala sila na wala. Nawala ka. Or kahit na sabihin natin lahat sila meron nun. Diba? Pero wala ka. Diba? Parang hindi mo naman maiisipin kung sakaling alam mo sa sarili mo kung ano dapat yung kailangan mo. mo lang. Contentment. So, ano rin yun parang
magbibuild yung sinasabing JOMO or joy of missing out. Yung parang contented ka na sa isang bagay Bagay na yung kung ano meron ka. yun. Actually, ang kaganda kasi sa Jomo. Alam mo na sa sarili mo yung mga mismong values mo, kung ano yung mga bagay na gusto mo. Meron kasi tayong mga times na, alam mo yun, parang hinahanap pa natin yung sarili natin. Di ba, uso yun ngayon. Sino ba ako? Ano ba yung purpose ko sa buhay ko to? Sa mundong to? Na realize na natin yung magustuhan natin. Ano ba yung mga kailangan natin sa buhay? Ano ba yung mga bagay na pasok yung standards natin? Or ano ba yung purpose natin? Kasi kailangan nating i-analyze talaga yun kung saan ba dapat ako nagpo-focus? Dapat ba ako nagbibigay ng time sa bagay na kakaisip na, baka nagmi-missing out na ako sa isang bagay na ganito na hindi pa nangyayari or hindi pa ako nakakasali? Or dapat ba mag-focus sa ngayon na kung saan alam ko kung ano yung kailangan ko eh. Alam ko yung kailangan kong i-improve. Alam ko kung saan ako masaya. Alam ko saan ako nagiging effective. Alam ko saan ako nag-grow. Ngayon, pag ganun yung time na na-experience mo, hindi mo na kailangang isipin yung mga negative side na baka nagmi-miss out ako sa ginagawa ng friends ko, ganito, ganyan. Ayun nga hindi mo pa nga alam kung ano yung nami-missing out mo or ano yung napapag-iwanan ka. Kasi yung iniisip natin na isang bagay na yun is hindi pa siya nangyayari. Kaya instead na mag-focus tayo dun sa outcome ng wala pang nangyayari or dun sa bagay na hindi natin talaga alam paano pasukan, mag-focus tayo dun sa bagay na alam natin na napapractice na natin papunta dun sa development. Kumbaga sa present po natin Doon tayo mag-focus. sa ngayon. Doon tayo sa ngayon. Ano yung ways para ma-overcome yung FOMO? Mga ways, siguro para sa akin pagka may times na na-experience ko pa rin yung FOMO, may mga times na parang gusto ko pa rin kasama ako sa nangyayari. Hindi siya mawawala. Pero ako, ang ginagawa ko, kasi kadalasan sa social media ko siya nakikita eh. Imbis na mag-social media ako, pupunta ako sa gym. Doon ko i-immerse yung sarili ko na kung saan nakafocus lang ako sa sarili ko, sa growth ko, sa improvements ko, kaysa magpaka-stress ako doon sa bagay na iniisip ko na napapag-iwanan na ako. Ayun yung ginagawa ko. Di ko alam sa inyo. Sa'yo, kaya rin. Ano ba sa'yo? Wala lang. Tama. Hindi, sa akin, yung, kasi hindi ako nagsa-social media eh. Parang kasing nakikita ko kasi toxic talaga kapag palagi mong tinitignan yung nasa Nasa iyo paligid. din yun eh. Oo, sa'yo lang talaga. Sa pagkocontrol mo lang din yun, di ba? Katulad nga sinabi kanina, dapat alam mo kung ano yung goals mo or kung ano yung kailangan mo lang dapat. Doon ka lang nakafocus, hindi yung makikisabay ka sa kanila kahit na hindi mo naman kailangan. Or kung maliit na bagay, okay lang naman eh. 'Di ba? Para lang at least siguro kahit pa paano makasama mo sila. Pero pag dumating kasi sa point na pinepeke mo na yung sarili mo para lang makasama ka sa kanila, ano na yun eh, parang iba na yun. Hindi mo rin malayan na ikaw na pala yun. Oo, parang hindi na ikaw yung totoong ikaw. Yung ganon, pagka ganon, mahirap kasi kapag palagi mo na lang piniplease yung nasa paligid mo. Kailangan talaga yung kung ano lang yung goal mo. Katulad nun, focus ka lang kung ano yung goal mo. Tsaka kung ano yung makakabuti para sa'yo. Oo, di ba? Wala namang problema kung sakali natin na sabihin natin sumabay tayo sa uso or sabihin natin sa trend ngayon. Kasi minsan, may mga bagay din naman na align eh. Di ba? Na kumbaga hindi ka sumasama or nararamdaman mo yung FOMO kasi gusto mong mag-improve. Na ano nyo yun. Iba kasi yung na-FOMO ka kasi gusto mo lang makasama sila, gusto mo lang makasabay sa kanila. Iba yung na-FOMO ka kasi iniisip mo na, oops, mayroon pa akong may kailangan ko pang mag-improve or kaya ko pang mag-improve para lang Kaya nakikisabay sa kanila. Ako gustong sumabay. Di ba? Para kasing ganito, para kunyari yung trend ngayon, sabihin natin sa akin bilang isang photographer, kunyari, yung technology ngayon, syempre karamihan ng mga kasama ko, syempre lagi kaming upgrade, lagi kami sumasabay kasi hindi naman pa pwede na manatili lang tayo sa ganong level lang, di ba? Bukod dun sa gear na ginagamit mo, para syempre ma-enhance kasi nakikita nyo naman yun, di ba? Mas gumaganda na yung qualities. Nag-i-improve talaga. Nagbabago kasi yung technology. Yun yung mga bagay na since na nandun yun sa linya ko, kumbaga yun yung mga bagay na tinitignan ko talaga palagi. No, na tinitignan ko na kung kaya ba or dapat mag-improve. Diba? Hindi para sumabay sa kanila para masabi na belong ako sa kanila, kundi ginagawa ko yung bagay na yon kung kaya ko, 'di ba? Kung talent yan or kung skills yan na pwede kong i-improve sa sarili ko, gagawin ko. Kasi para sa akin naman yun eh. Pero kung about naman sa gear, gagawin ko pa rin.
Kasi ako pa rin yung magbe-benefit nun. Pero hindi ko mamadaliin. Diba? Hindi ko po kailangan madiliin kasi alam ko naman na magiging makukuha mo din naman yun, 'di ba? Kung talagang kailangan mo When na talaga. lang talaga. May time lang talaga na para makuha mo yun. Pero yung focus mo, yung goal mo, dapat naka-stick ka doon, 'di ba? Yun yung dinaanan ng goal mo yun naka-align sa goal mo yung ganun Eh di hindi sinasabi na gagaya ka para lang sumabay sa kanila, kundi ginagawa mo yun para sa sarili mo, para sa sarili mong goal, 'di ba? Yun kung alam mo yung value mo, kung alam mo yung sarili mo, pwede mong gawin yun. Basta connected nga sa goal mo, sa passion mo. Pero isa sa talaga sa pinakamagandang way kung paano ma-overcome yung FOMO is yung lumapit tayo sa Panginoon. Kasi siya yung hindi siya, kahit sabihin natin may mga therapy, pero siya free lang. Pwede kang lumapit sa kanya kahit Anytime anong lang. oras. Oo. Tsaka yung mga ganyan, dapat hindi natin pinangungunahan. Kasi everything happens for a reason. Tsaka may sariling timing ang Panginoon. Kung ibibigay niya at kung nakalaan talaga para sa'yo, go yun. Gagawin niya talaga yun para sa'yo. Tsaka may plano ka, may plano ka para sa sarili mo, pero hindi naka-align din sa kanya. Hindi niya yun gusto para sa'yo. Hindi talaga mangyayari yun. Para siyang, doon po pasok yung time na parang nagiging greedy tayo to the point na nagiging blinded tayo sa part na dapat huwag tayong mag-focus sa kagustuhan lang natin, pero i-understand din natin na makakabuti ba to sa atin? Ito ba ay kaayon-ayon sa kagustuhan ng Panginoon natin? Kung ito ba ay yung para sa atin talaga? Minsan kasi pag nagiging greedy tayo, tingin natin ito na yung pinaka-best sa atin Inisip na, hindi, ito lang talaga. Wala nang iba. Dun parang nakakalimutan natin na mayroong nga plans yung Panginoon para sa atin na mas maganda pa. Diba? Meron siya mga prepare sa atin na mas ikakabuti natin. Yun nga sa Christian, sa Christian life natin, kailangan natin isipin yung mga ganong bagay na dapat sa kanya muna talaga tayo lalapit. Hindi natin pinangungunahan or dapat nagpaplano lang tayo ng sarili natin. Dapat lagi nating ipinapanalangin sa kanya. Nang sa gayon maging maayos, maging smooth lang yung mga bagay-bagay na yan. So like maging patient lang tayo. Kasi yung patience is parang magtitiwala ka rin. Magkaroon ka ng faith. Yung process, di ba? Oo. Kumbaga kahit na sabihin natin na na gustong-gusto talaga natin, gusto natin makasabay sa kanila. No, kahit yung mga ganung bagay na may kumbaga personal, pero ipanalangin pa rin natin sa Panginoon na Panginoon, okay lang ba to? Pwede ba akong sumabay sa ganito? Or magbe-benefits ba ako dito? Or ikalalago ko ba to sa pananampalataya kapag ganito? Diba? Parang ganon. Kumbaga magiging mas okay ba ako bilang isang Kristiyano, bilang isang tao kung sasabayan ko sila? Diba? Kung may iPhone 15 na ako. Na parang yun nga, kung ano yung meron, kung ano yung nakikita natin. Basta kung ano yung desire natin or yung hakbang na gagawin natin, mas maganda talaga kasi na ilalapit natin sa Panginoon. Totoo nga. Kasi yung mga tendencies natin, minsan ayaw natin tanggapin yung tendencies na meron tayo pagdating sa mga bagay-bagay. At yung mga tendencies natin na yun, ayun yung mga alam talaga ng Panginoon. Kahit tinatago pa natin sa iba, yung Panginoon alam niya yun So kung may mga bagay tayong gusto, alam na ng Panginoon kung makakabuti ba sa atin yun or hindi. Kahit hindi mo pa sabihin. Kahit hindi mo pa sabihin. Habang pumasok pa lang sa isip mo, alam niya na, hindi ito makakabuti sa'yo, anak. Bibigyan kita ng mga ibang steps or ng mga ibang plan na mas makakabuti sa'yo, mas makakatulong sa'yo para mag-grow, para ma-achieve mo pa rin yung gusto mo ma-achieve, pero sa ibang paraan. Sa ibang paraan. Sa paraan na makakabuti sa'yo. Sa paraan na ihahanda ko para sa'yo. Yun nga yung sinasabi sa Proverbs, di ba? Na parang we plan, pero siya yung nagmi-make ng steps kung paano ma-achieve yung plan na yun. Kumbaga nagkaroon ka lang ng short detour, pero ayun pa rin naman yung goal. Binigyan ka lang ng Panginoon na mas magandang option na daan. Diba? At baka mas mag-learn pa tayo dun sa mas mag-grow plano pa niya, tayo diba? dun sa plano niya. Kasi alam naman natin na ang gusto lang naman ng Panginoon talaga para sa atin is yung the best Diba? So magtiwala lang tayo sa steps na hinanda niya or sa daan na hinanda niya para sa atin. So ano naman yung mga takeaways nyo or conclusion nyo sa naging topic natin? Yung mga naging takeaways ko sa discussion natin to about FOMO is merong positive, merong negative, katulad nga ng sabi mo, Karen. Yung positive is yung FOMO na kung saan natatakot ka mag-miss out sa equipment na alam mong ikakabubuti mo sa career mo or sa growth mo.
Tapos meron namang FOMO na kung saan natatakot lang tayo mapag-iwanan kasi ginagawa ng lahat. Pero hindi naman dahil kailangan natin, hindi Kailangan naman natin. dahil sa Tama. ikabubuti natin. Ngayon, kailangan natin ma-distinguish or ma-identify kung anong klaseng FOMO nga ba yung meron tayo. Kasi na-realize ko ngayon lang anong nabanggit mo. Yung FOMO nga is can be positive. Tapos napaisip-isip ako, wow, may positive nga pala talaga. Kasi kung iisipin mo, membership sa gym, isipin natin mahal. Pero kung isipin mo, parang investment mo na siya sa health mo eh. Kasi alam mo, doon ka mag-grow. Doon mo mabibuild yung sarili mo. Hindi lang yung body mo, but also your character. Pero doon sa negative side naman is, dapat dito tayo maging aware talaga. Kasi ito yung mga times na pagka hindi natin na-guard yung sarili natin, nagpadalos-dalos tayo ng desisyon na kung saan, papasok ako dito dahil ginagawa to ng lahat. Ang tendency nun is, magfe-fail tayo or hindi natin masasatisfy yung kagustuhan talaga natin. So dapat matuto tayong mag-identify kung ito ba ay positive or negative na type of FOMO. So, ang takeaways ko is, tanungin natin sarili natin kung makabuti ba yun sa'yo. At hindi lang syempre sarili mo tatanungin mo, kundi ang Panginoon din. Like, when making decisions, dapat hindi yan nirarush. Mag-take tayo ng time kung yun nga makakabuti sa'yo o hindi. Kasi yun, sarili mo yun. Ang takeaways ko naman ay common kasi yung FOMO eh. Parang hindi mo siya maiiwasan na maramdaman. And yung only way talaga na kailangan mo lang gawin is take a break from social media. Kasi 'di ba, doon talaga yung pinagbimulan ng mga bagay na to. Uy. Tapos araw-araw ka nandun din Yun nga. Kaya yun din din siya sa brain natin na yun na lang yung lagi Parang nating meron. nakikita. Parang meron. Pagdaanan. And ayun, pinaka talaga yung natutunan ko din is kailangan mag-consult din tayo sa Panginoon. Kailangan laging align sa mga plans niya yung plan din natin. So, yun lang. Napakaganda nung mga nyo, no? Naisip nyo. Ayun, yung sa akin naman kasi, yun nga, katulad nga na sinasabi ko, medyo, hindi, yun nga, palagi pinaulit-ulit, diba, na hindi kasi big deal sa amin yung FOMO na yan. Wala kaming pake kung kung hindi kami makasabay sa uso. Wala kaming pake kung ganyan na kayo ngayon. 'Di ba? Kasi kapag ganun, less stress eh. Oo, nararamdaman talaga natin yun. Pero syempre, kung i-analyze natin, so, 'di ba? Parang, so what kung meron na siya niyan? Or sabihin natin, ano naman kung meron siya nun, di good for him, 'di ba? Na meron na siya ng mga ganun kasi ako na hindi ko masyado inisip na bakit dapat meron na din ako noon, dapat ganito ganyan, kasi ganun yung FOMO na dapat meron na din ako, parang nape-pressure tayo. Pero kung hindi natin gagawin big deal yon, edi chill lang tayo, diba? Kasi yun talagang pinaka-key para sa akin, ang pinaka-key para lang hindi natin hindi tayo maging affected dito sa FOMO na to. Ilapit natin sa Panginoon lahat. Kumbaga, oo, may gusto tayo, may pangarap tayo sa buhay, may goal tayo, pero kung ilalapit natin sa Panginoon, hindi natin maiisip na bakit ang tagal? Bakit wala pa rin ako, sila meron na? Kumbaga sila ganun na, successful na, mayaman na sila, bakit ganun ako hindi? Palagi naman ako nasa Panginoon, 'di ba? Lumalapit naman ako sa Panginoon, pero ganun. Pero kung nandun pa rin yung tiwala natin sa Panginoon, hindi tayo mape-pressure eh. Kahit na sabihin natin kahit na minsan, di ba, may magsasabi, yung FOMO kasi minsan, yun, isa pa pala, no, na minsan nasasabi sa ibang tao sa paligid natin, yung parang, uy, di ba sila ganito, meron ng ganyan? Dapat ikaw din meron na din. Diba? Hindi mo nga naramdaman, pero sila naman yung nagsabi sa paligid mo, di ba? Na parang, So, mapapaisip ka hindi din. ka nakakasabay sa kanila. May anak na sila, pakiko. Diba? Parang, May anak na sila. Bale, parang don't think too much about it. Oo, Ganon. parang hindi natin kailangan isipin. Kasi yung kanina, yung pinag-uusapan natin, yung sa atin eh. Minsan kasi may nag-i-input sa atin eh. Na Nagtitrigger. para ma-trigger yung FOMO, di ba? Pero kung hindi natin iisipin yan, kung palagi naka-focus tayo sa Panginoon, kumbaga nakasandal tayo sa lahat ng plano natin, nandun sa Panginoon, hindi natin mararamdaman yun eh. Yes. Kahit na anong sabihin nila sa atin, kahit na anong sabihin nila sa paligid nyo, kung ano man yan, or kung ano man nakikita nyo, naisip nyo, kung nakasandal tayo sa Panginoon, lagi natin mararamdaman na okay lang. Kung wala pa ako niyan ngayon, kailangan ko ba yan? Kung hindi ko kailangan yan, okay lang syempre. Hindi ko naman kailangan yan. Magbe-benefits pa ako dyan. Diba? Para lang ba makasabay tayo sa inyo, diba? Pasyang distraction lang. Oo, hindi naman sa akin. Hindi ko naman kailangan. Okay lang. Kasi everything happens for a reason. Oo. Kung sakali naman na kagustuhan ng Panginoon yan or tingin ko kailangan ko yan,
hindi naman sa nakikisabay sa inyo pero tingin ko kailangan ko yan at wala pa rin ako yan, okay lang din. Mm. Kasi alam ko naman na ibibigay ng Panginoon yan kung kailangan ko talaga yan. 'Di ba? Yun lang talaga yung yung kumbaga pagka Timing naka-focus lang ka, din talaga eh. naka-focus ka sa Panginoon, walang imposible. Kumbaga darating ang panahon kung gusto niya talaga ibibigay niya sa iyo 'yan, 'di ba? Ka lang, maghintay ka, tsaka maging tapat ka lang sa kanya. Yun na nga, mabilis na yung oras natin mga patid. At dumako na naman tayo sa ating pagtatapos. Maraming salamat muli. Maraming salamat sa atin dito sa inyo na nakasama ko dito. Maraming salamat din sa mga supporters natin Sana, may mga supporters na ba ngayon. na mga nanonood Nandito pa rin sila. nanonood. Tinapos nila. Paki-like na lang. Paki-like and share. Ayan, maraming salamat. Nawa ay may mga natutunan tayo at natuklasan natin sa mga magulang na nakita natin yung mga insight ng mga kabataan, 'di ba? Katulad sa akin sa generation ko, 'di ba? Parang chill lang tayo pero sila iba yung generation FOMO, nila. iba yung dating ng FOMO sa kanila. Pero sa atin siguro sa mga nakaka-relate, alam nyo naman pare-pareho tayo ng wala yan. Ganun lang. Pero Hindi siya ganun iba ka-big na deal. sa generation Dami ngayon. na kasi namin problema. Oo, yan. Tama Ganun iba yung ibang generation. Pero Iba yun yung nga, situations. nawa ay naintindihan nyo at ngayon magkaroon kayo ng idea kung paano i-approach yung mga youth natin ngayon, yung mga kabataan natin, Yan. yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin. Nawa ay maging tulong iyon para maintindihan natin. At muli, maraming salamat sa lahat. God bless sa lahat. Thank you po. So maraming salamat guys sa pagsubaybay sa aming podcast. Amin pong pinapaalala na ang lahat ng aming sinabi is ito lamang ay ang aming kanya-kanyang opinion at hindi namin fina-force sa inyo na dapat ganoon din kayo mag-isip. Nais din namin magpasalamat sa pag-suporta nyo sa mga pages namin at kung hindi pa kayo nakasupport, pa-follow na lang ng aming Facebook, YouTube, Spotify, tsaka TikTok na Ministry Matters. Yan. So bago tayo tuluyan na magtapos, Sister Twinkle, pwede ka ba naming ma-ask para sa ating closing prayer? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na binigay niyo sa amin para pag-usapan ng ganitong topic. Naway po ang aming insights ay makatulong po sa aming mga audience at madala po namin ito sa pang-araw-araw ng buhay. Ito po at Amen.